Hello guys, welcome to this video. In this video guys, papakita ko naman po sa inyo paano mag-apply kay Vico. Kay Vico ba basa dito? O Vico, silent K, Vico Online Loans. Nakapalakpak ka naman, kala mo sure na legit. Sino nga ba itong kay Vico or Vico silent K Online Loans? Let's see sa Google Play Store guys. Let's see yung yan si Vico Online Loans. Vico na lang guys, ang hirap bigasin. Kay Vico Online Loans. Vico na lang, let's call it Vico. About this app. Tingnan natin yung about this app niya guys. Released on May 31, 2025. Updated on June 28, 2025. And SEC registered daw siya guys. Hindi ko na tinignan sa SEC. Pwede nyo tingnan ito sa SEC check website guys. Yung kanyang SEC registration number. Madali lang yan guys. Sa SEC check website guys. And then, habang pinapanood nyo po itong video na to guys, please visit the video description guys for more information and for more security awareness na rin po sa mga pag-apply sa mga online lending apps, lalo na po sa mga hindi pa po sanay sa pag-apply sa mga ola-ola online guys, okay? And siguraduhin na malinis ang inyong cellphone, ang inyong gadget na gagamitin sa pag-apply guys. Siguraduhin nyo nakasave ang inyong mga contact number and gallery and kasi ang mga ola guys is gusto nilang ma-access ang kabuuan ng system ng iyong gadget. So dapat guys, kalikutin yung mga phone security nyo dyan. I-fix nyo guys, i-fix. So pagbukas mo ng Vico, kay Vico ba talaga to? Kay Vico na lang. At ito ang bubungad sa iyo guys, up to 25,000 for up to 180 days, disbursed in 5 minutes. Apply now. So guys, may kwento ako dito guys. Nahirapan ako mag dito guys. Nung pagka-kompleto ko ng pagsasubmit ko ng personal information ko is nahirapan akong bumalik sa account. Kasi ang kailangan guys is ito quick kwento lang guys ha. Ang kailangan is cellphone number and password daw. Hindi ko matandaan na nag-enter ako ng password guys. Yun pala guys, ito tandaan nyo guys ha, dito kay Vico is kailangan is guys, i-enter nyo yung cellphone number na ginamit nyo and then siya yung magpapadala ng password. Siya pala ang magpapadala ng password. Ang nangyari guys, natagalan akong bumalik sa account. Ang ginawa ko dahil pinuntahan ko pa yung website niya para hanapin yung aking account dahil hindi raw makita yung account ko sa wala daw akong record sa app na dinownload ko sa Google Play Store. And then in-enter ko rin yung mga personal information ko sa website niya. And then ang sabi ng website niya is baka daw nasa na daw yung niya, ba tong kwento ko, may screenshot naman kaya ako. Wait lang guys. Ang sabi nga niya sa website guys, pagka-enter ko ng mga ko doon, ng mga personal information ko is maybe you are already in the database. You can log into account or reset password. Yun na nga kasi guys, kasi sila pala ang magpapadala ng password. So i-enter mo yung number mo and then dahil wala kang mailagay na password guys ha, para may idea kayo, dahil wala kang mailagay na password, dahil hindi ka naman gumawa ng password hindi ko matandaan na gumawa ako ng password dito, ang gagawin mo tuloy is i-forget password mo siya. Pag forget password mo siya guys, ipapa-enter niya yung cellphone number na ginamit mo sa app and then yung birth date mo. So ngayon magpapadala siya ngayon ng password sa'yo. Yung password na ipapadala niya sa'yo na parang OTP, mix siya number and letter. So yun ang i-enter mo para ma-access yung account nyo. So may idea na kayo guys ha, dahil ako nahirapan talaga ako. Ang dami kong pasikot-sikot guys bago ko na-retrieve tong account ko dito kay Vico. Yes. Ganun pala yun kasi enter ako ng password. Ayaw gumana. Yung pala, siya pala dapat yung magpapadala ng password. Si KB ko. So nasa na siya? Nawala na. So, punta na tayo dito guys. Pagbukas mo nga ng app, madadownload nga siya sa Google Play Store. Again guys, meron siyang SEC registered. Ayan na, pinakita ko na. And then, pag-enter mo na yung personal information mo guys. Name, surname, middle name, date of birth, gender, valid ID. Pili ka ng valid ID number mo daw. Enter mo na. And then, email, phone. So again, paalala guys, so gagamitin yung email and phone number na ginamit niyo sa GCash, Paymaya or Digital Bank for your security guys, okay? O i-separate niyo yung cellphone number and email address na gagamitin niyo sa mga ola-ola guys para yan sa kapakanan niyo. And then ito ang ID na kailangan niya guys, UMID, driver's license, TIN, SSS, passport. So yun lang ang ID niya guys, ha? Walang ibang ID, UMID lang, driver's license, TIN ID, SSS ID, passport. So syempre TIN lang ang meron ako dito, so TIN ang ginamit ko. And then yun nga, in-enter mo, kinomplete mo na yung pag-fill up, TIN number, TIN number. And then papaset up siya ng biometric login. Pero useless, wala naman yan guys, di naman nagagamit yung biometric login na yan guys. To get a new loan, you must pay off the current one. Ito na, nagulat ako doon, no? Biometric login, di magsiset up nga ako. Ang nag-pop up guys is to get a new loan, you must pay off the current one. Paano kung nagkaroon ng current one? At meron na rin akong contract number, money on card, deny, outstanding balance, 0. Yan. Oo. And then, yun na nga guys, pagkatapos kong ma-submit nga yung personal information ko doon, hindi na ako makabalik sa app. So, ang ginawa ko guys is hinanap ko si kay Vico sa website. Meron nga siyang website, ayan guys, kvico.ph. So, in-enter ko doon yung personal information ko, and then yan ang
yan ang ano, nag-error siya. Maybe you are already in the database. Sabi niya gano'n. Eh, di balik na naman ako sa may app, guys. Sa may app, ang tagal talaga, guys. Ang tagal bago marami paulit-ulit ako dito, guys. Huwag na nating ulit-ulitin. Paulit-ulit ako dito nag-submit ng personal information para lang, sabi ko, nasan na? Bakit daw, ano, sabi nung app, guys, is hindi raw mahanap yung aking, ano, yung aking personal information. Wala daw ganun sa database. Ang ginawa ko, guys, finorgot password ko siya. So, in-enter ko yung cellphone number, yun na nga, and birthday, and then confirm. Yung pala, nagpadala siya ng ano, nagpadala siya ng password, guys. Yun nga yun yung i-enter mo ngayon para ma-access yung account mo sa app. Oh my God. And then, yun na nga, guys, nakita ko na yung app ko. Nakita ko na nga yung aking app doon. And then, nakita ko na rin yung, ano ko, guys, meron akong approved amount na, ano, guys. Meron akong approved amount na 1,500. And then, kailangan mong mag-add ng, disbursement account. So, hindi ako nagbigay ng ano, guys, hindi ako nagbigay ng bank account. You have to be the holder of the bank account. We will not be able to send you the money if you... Hindi ako anong reason bakit hindi ako nagbigay ng bank account? Kasi halos lahat ng OLA nanghihingi ng disbursement account na hindi ka pa nga ano, hindi mo pa nakikita yung breakdown, guys, yung breakdown kasi baka mamaya mag-a-add ka dyan ng bank account mo or e-wallet account, tapos without your permission bigla na lang ipapadala yung pera sa'yo, tsaka mo pa malalaman tsaka pa lalabas yung breakdown ng loan details na halos 50% pala. So syempre, guys, ayoko ring basta-basta nag-iingat din ako, guys, mahirap na ring mapasubo katulad kay Peso Loan na meron daw akong approved amount na 10,000 and then ang breakdown niya is 1,000 lang yung overall charges niya. So buo daw matatanggap yung 10,000. Doon hindi ko rin yun agad-agad sinubmit, guys, yung ano, yung device kailangan mo siyang i-submit para ma-process. So syempre hindi rin ako sure kung yun ba talaga yun kasi napakaganda, di ba? Too good to be true yung kanyang ano, si Peso Loan, too good to be true yung kanyang loan details breakdown. So napakalaking halaga nung 10,000, guys. Tapos mamaya hindi pala talaga yun yung talagang reality ng loan details breakdown. Patay na, di ba? So hindi ko agad-agad sinabit yung 10,000 na yun, guys. The next day ko pa trinay kasi sabi ko nga doon, may napanood akong video na kapareho sa akin. Ito, natanggap naman daw niya ng buo yung 10,000. So nagtry akong i-submit, guys. So reject. Yes, may disbursement account na rin yun, guys, na bank account. So dito rin kay Vico is kailangan mo mag-add ng bank or e-wallet. So 1,500 yung approve sa akin, pero hindi pa ako nag-add dito, guys, ng ano, ng bank or e-wallet. So nag-visit din ako sa kanyang mga ratings, guys. Gawin nyo rin yun, sa mga hindi pa sanay sa mga online lending apps. Gawin nyo, ugaliin nyo po magbasa ng app ratings. Katulad nito, puro siya 1 star, guys. So kaya hindi ako nagbigay ng disbursement account kasi puro negative ang kanyang ano sa Google Play Store. So release daw siya noong May 31, 2025, updated noong June 28, 2025. Itong app na to ay bago lang, guys. Ewan ko lang kasi may mga nakikita ako sa YouTube na matagal na tong app na to. O baka panibagong ano na naman nila to, guys, panibagong app, or baka bagong app lang talaga to and sa website lang talaga sila dati. So hanggang dito na lang, guys. Naipakita ko naman na sa inyo, guys, paano mag-apply kay Vico. Uh, kay Vico. So, nawala na naman kasi siya, guys. So, hanggang dito na lang, guys. At mauubos na rin yung aking oras. Online loans, kay Vico online loans sa Google Play Store, guys. Nada-download siya sa Google Play Store. So, hanggang dito na lang, guys. Muli, guys, wag basta-basta magbibigay ng disbursement account, e-wallet, or bank account kung hindi pa kayo sigurado sa OLA na yan, sa online lending apps na yan. Kasi nga, baka mamaya auto-disburse yan, guys. At magugulat na lang kayo sa laki ng babayaran nyo dahil hindi nyo nakita yung kanyang transparent. Dahil hindi naging transparent yung OLA na yan is magugulat na lang kayo sa laki ng ibabalik nyong pera. So konting ingat-ingat lang, guys, and paubos na yung oras ko. So see you on my next videos, guys. Thanks for watching. Muli, ingat po, at laging may bagyo sa panahon ngayon, sa rainy season na po and bagyo-bagyo season na. So ingat-ingat po kayong lahat dyan. Okay, thanks for watching again, guys.